Part 2. Sophia. Where is Sophia? Tanong ni Dominic nang mapansin na wala na sa paligid ang dalaga. Lumapit ang isang katiwala at may ibinulong dito. Napailing ang binata at dali-daling nagpaalam sa mga kausap. Nadatnan niyang nakatayo sa harap ng hasyenda ang dalaga habang pinagmamasdan ang mga trabahador na naglalakad palayo. Sophia! Galit naman na hinarap ni Sophia ang lalaki. Napakasama mo, Dominic. Ikaw na ang pinakamasamang tao na nakilala ko. Wala kang puso. Look at them. Itinuro ang mga trabahador. They're fighting for their life and for their future. Ikaw, you will do everything para magparami ng pera. Don't you realize how inconsiderate you are? You don't know what you're saying, lady. Hindi makitid ang isip ko, Mr. Dominic Delfranco. Have you tried listening to them? Asking if they're okay? Have you tried eating with them? No, dahil matapobre ka. Why would I do those things? Dahil mga trabahador ko sila? Yes, definitely. But look, Dominic, ang manggagawa dapat magtrabaho not more than 8 hours. Kahit nga may sakit, pilit mong pinapapasok. Oo, trabahador mo sila, pero isipin mo rin, they're still human. Lalong nangunot ang noo ni Dominic. What are you trying to say? Give them a little understanding. Give them a little favor. Napatingala ang dalaga sa binata. Please, give them at least hope to survive the day. Huwag mo silang paalisin. Ang daddy mo ang nagpatira sa kanila sa lupaing ito. Why do you need to interfere their hidden agreement? Napabuntong hininga ang binata. You do not have the right to tell me what to do, Sophia. I'm the boss. I have the money so I will do whatever I want. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Besides, this is my land. My land. Mariing wika nito. Mabilis naman na humarang si Sophia sa daraanan nito. Please, Dominic. Nagmamakaawa ako. Let them live in this place. Tiningala niya ang binata. I will do everything you want. Just let them stay. Napakunot noo si Dominic. Everything? Ipagpapalit mo ang buhay mo para sa mga trabahador? Tumango ang dalaga. Yes, I will. Hindi ko kayang makita silang mawala ng dahil lang sa kagustuhan ng isang taong napakatigas ng puso na katulad mo. Napangisi si Dominic. Well, ikaw, kapalit ng pagtira nila dito. Hanggang saan ang kaya mong gawin, Miss De Torres? Nakipagtitigan ang dalaga sa binata. Try me. Matatag na wika niya dito. Masayang-masaya si Sophia habang pinagmamasdan ang mga trabahador. Kitang-kita niya ang tuwa sa bawat muka ng mga ito nang tuluyang maihayag ni Manager Vic ang naging desisyon ni Dominic. Bukod pa sa tuluyang pamamalagi ng mga ito sa hasyenda dahil ipoproseso na ang paglilipat ng titulo, ay kasabay pa nito ang dagdag na sahod at benepisyo tulad ng libreng tuition para sa mga anak ng mga trabahador at libreng gamot. Marami pong salamat, senyorita, anang babae na lumapit. Wala pong anuman, nararapat lamang po ang mga ito sa inyo. Pagbubutihin po naming lalo ang aming mga trabaho. Lalong napangiti si Sophia. Aasahan ko po ang mga sinabi ninyo. Inilibot niya ang paningin. Napansin niya si Dominic na nakatayo sa bungad ng hasyenda, kaya nagpasa siyang lapitan ang binata. What can you say? Walang ekspresyong mukha na tanong ni Dominic sa papalapit na dalaga. Napailing siya. Nothing. Just good enough, Mr. Dominic Delfranco. Sana lang maluwag sa puso mo ang ginawa mo ngayon. Napakunot noo si Dominic. Sa tingin mo gagawin ko to nang hindi maluwag sa loob ko? Well, you don't have to mention my whole name again and again, Sophia. Napatalikod ang dalaga. I don't know. Ikaw lang ang makakasagot niyan, Dominic. Tumalikod siya. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya bago muling humarap. By the way, thank you. Simpleng saad ng dalaga bago muling bumalik sa mga trabahador.
Matiim naman na pinagmasdan ni Dominic ang dalaga. He was greatly convinced by Sophia's reasoning. Alam niyang nagkamali siya at kung hindi dahil sa dalaga ay hindi niya rin ito maitatama. Napabuntong hininga siya. Kailanman ay hindi niya pinayagan ang sino man na makialam sa bawat plano at desisyon niya, but not her. Ilang linggo pa lamang si Sophia sa hasyenda, pero napalapit na ito sa mga trabahador. "Sir, may naghihintay po sa inyong bisita sa mansyon." Anang katiwalang lumapit. "Si Attorney Mendoza daw po." Napakunot noo si Dominic. Nagmamadali itong sumakay sa kabayo at pinuntahan ang naghihintay na bisita. Agad na tumayo si Attorney Mendoza nang makita ang parating. "Ninong," at nagmano sa matanda. "Where is the princess?" "Nasa hasyenda, Ninong. By the way, everything has been settled. Yung ipinapagawa mo, malapit na ring ma-finalize. Ang iniintay na lamang natin ay ang desisyon mo kung itutuloy pa ang huling habilin ni Don de Torres. I'll just call you some other day, Ninong." Binuksan nito ang attache case. "Ito na ba lahat yun?" At inisa-isa ang mga dokumento. Tumango ito. "How is she?" "She's good. Tama ka sa mga sinabi mo, Ninong. Hindi siya madaling mapasunod sa paraang gusto ko." Makahulugang tugon ni Dominic. Napangiti si Attorney Mendoza. "She's a princess, iho." "You're right, Ninong." "Please, take good care of her, Dominic. Nasilayan ko ang paglaki ng batang yan. She's not what you think she is." Tumango naman ang binata. Ilang sandali pa silang nag-usap bago tuluyang nagpaalam ang abogado. Matamang pinagmasdan ni Sophia ang tubig sa pool habang nakapangalumbaba siya sa baluster ng balcony nang lumapit si Dominic. "What are you still doing here?" "Wala naman." Hindi lumingon sa binata. Naupo siya sa rocking chair. "Huwag mo nang isipin ng mga trabahador. I told you, hindi na sila aalis. Why are you still worrying?" Umiling ito. "I'm not thinking of them, Dominic." Napakunot noo ang binata. "Iniisip mo ba kung paano mababayaran ang utang ng papa mo? Or kung paano makakatakas dito?" Napailing ang dalaga. "I don't need to think of those things, Dominic. This place is good. Napakatahimik at sakto para sa akin. Isa pa, sabi mo nga, if I marry you, I can still have a luxurious life. Sabi nga ng isang columnist, I'm nothing but a poor gold digger. Kaya paninindigan ko na." Napatingin siya sa malayo. Walang tugon mula sa binata. "You know what I'm thinking?" "What?" "Now, I'm thinking kung paano ka mapapasaya. Ang isang tao na ipinanganak yatang galit sa mundo." Lumingon siya sa binata. Ni minsan kasi hindi pa nakita ni Sofia ang ngiti sa labi ng binata. Lagi na lamang nakakunot noo o di naman kaya ay walang ekspresyon ng muka. Para itong laging galit na bigla na lamang mambubulyaw kapag may mga salitang hindi nagustuhan. Daig pa nito ang isang leon na bigla-biglang lalapit sa isang kaawa-awang nilalang. "Hindi ako galit sa mundo." "Then, why can't you smile? Lagi kang nakakunot noo." Mabilis itong tumayo. "That's not true." Napatingin sa suot na wristwatch. "Pumasok ka na, Sofia." "Where are you going?" "Manganganak si Akira." "Your woman?" Tanong nito. "I'm referring to a horse." Napangiwi ang dalaga. "Can I go with you?" "Get your jacket." Ilang minuto pa'y narating din nila ang kwadra. "Wow! Napaka-cute niya!" ani Sofia habang pinagmamasdan ang bagong panganak na kabayo. "Ano kaya ang pwede kong ipangalan?" Tumingin sa binata na abala sa pagtatanggal ng nakabalot sa katawan ng kabayo. "What?" "Chrisdom! That's it!" Nakangiting binalingan ng kabayo. "Hi, Chrisdom! That will be your name, sweetie." Napakunot noo si Dominic. "I'm not a horse." "Wala akong sinabing kabayo ka. I just want to call him that way. What's wrong with that?" Napailing ang binata. Matapos malinisan ang kabayo, ay nagyaya na itong bumalik sa mansyon. "Bye, Christom."
Maliwanag ang buwan kaya hindi sila gaanong nahirapan sa paglalakad. Nakakamiss? Dati-dati, I can go wherever I want. Nagagawa ko ang gusto ko, but now? Napahugot ng hininga ang dalaga. Takot na akong magpakita sa mga tao. I'm scared. Baka bigla na lamang nila ako batuhin. Tahimik namang naglakad ang binata. Namimiss ko na ang mountain climbing at scuba diving. Your adventures? Komento nito. Yap, bakit ikaw? Walang tugon mula sa binata. Hindi ka ba mahilig sa adventure? Horseback riding. Tipid na tugon nito. Nasaan nga pala ang mama mo? She's dead. I'm sorry to know that. Paano siya? Walk faster. Baka abutan tayo ng ulan. Putol nito sa iba pang sasabihin ng dalaga. You'll come with me to the company. Wika ni Dominic habang naglalakad ito pababa ng hagdan. He's wearing a shirt and shorts. Nanatiling nakaupo sa sofa ang dalaga habang ang atensyon ay nakatuon sa flat screen TV. Pasimple lamang nitong sinulyapan ang orasan. It's 7 in the evening. What will I do there? 7 to 8 hours ang biyahe, remember? You're going to help me on my paperworks. We will stay at my place at Makati. Kung ayaw mo naman, we can also stay in your family house at Cavite. We can also stay in your mansion. Malapit lang naman din sa De Torres firm so we can visit your company. Otherwise, ihatid kita sa De Torres firm and I'll drop by at 5. Ipinatong ang bitbit na attache case sa center table. Kinuha ang magazine at naupo sa tapat ng dalaga. What's the headline? As usual, napailing ito. Naunawaan naman agad ito ng binata. Go, fix yourself in 5 minutes. We'll start to travel para makapagpahinga ka pa ng 3 oras. 5 minutes? Ano yun, bihis kalabaw? Alright, 10 minutes. Nagsimulang basahin ang hawak na magazine. Walang nagawa si Sofia kundi ang umakyat at magbihis. She wore a simple dress, nagpahid ng konting makeup at lipstick. Kahit papano ay nakarecover na rin siya sa mga nangyari. It's been 3 months already mula nang umugong ang balita, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nawawala sa sirkulasyon. Let's go? Anito habang bitbit ang di kalakihang traveling bag na may lamang 4 na pirasong damit at iba pang personal na gamit. Lumapit ang isang katulong at kinuha ang bitbit niya. Matapos tapunan ng tingin ng dalaga ay tumayo na ang binata at walang imik na naglakad patungo sa garahe. Mula sa parking lot ay namataan nila ang grupo ng media na nakatayo sa labas ng kumpanya. Dominic, can I stay here for a while? Hanggang sa makaalis sila? Ramdam ni Dominic ang takot sa tinig ng dalaga. Don't mind them. Bumaba ito at umikot para buksan ang pinto sa gawi ni Sofia. Isa-isang naglapitan ang mga reporter. Hindi magkamayaw sa pagkislap ng kamera. Dominic, please. Trust me. Sinserong tugon nito at inilahad ang palad. Wala siyang nagawa kundi ang bumaba ng kotse at mahigpit na kumapit sa palad at braso ng binata. Mr. Torres, ano po bang masasabi ninyo sa mga lumalabas na issue? Totoo bang kayo ay ipinambayad ng utang? Naging mabilis ang kilos ni Dominic sa pag-alalay sa dalaga. Tumulong na rin ang mga security ng kumpanya para makadistansya ang mga reporters. Mr. Torres, marami nang naglalabasang issue. Hindi ka ba magsasalita para ipagtanggol ang sarili mo? Totoo bang ipinambayad utang ka ng papa mo? Ulit na tanong ng reporter. Halos sabay-sabay nagsasalita ang mga reporters. Maging ang mga kamera ay walang patid sa pagkislap. Hindi na rin maiwasan na may mga reporters na sapilitang itinutulak ng mga gwardya upang makadistansya sa dalawa. Please excuse us. Magsasalita ang future wife ko in the right time. Respetuhin muna natin ang pananahimik niya. Tila maamong tupa na nanahimik ang mga ito. Salamat, ani Sofia. Nantuluyan na silang makapasok. Marahan niyang tinanggal ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ng binata at bahagyang lumayo. You're welcome. Tugon naman ni Dominic at inayos ang nagusot na long sleeve. Shall we?
Papasok na sila sa elevator nang lumapit ang isang empleyadong tila takot na takot. Good morning, Mr. President. We have a problem. Mapapansin ang panginginig sa boses ng matandang empleyado na lumapit. Napakunot-noo si Dominic. Again, Mr. Manyevo? Akala ko ba everything is under your superstitious control? Sarkastikong saad ng binata. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi problema. Lagi na lang problema. Singhal nito. Napayuko ang empleyado. I'm really sorry, Mr. President. Nagkaroon ng aksidente sa site. 2 of our men were in critical condition. Yan ang napapala ng hindi nag-iingat. Well, what is supposed to be the problem? Sisantayin sila and look for another. Pero, Mr. President... Enough, Mr. Manyevo. Walang pera ang kumpanya para sa insurance nila. Pay all the hospital bills, but see to it na makaikakaltas ang kalahati noon sa sahod nila. Putol nito sa iba pang sasabihin ng empleyado. Yes, Mr. President. Yumukod muna ang empleyado bago tuluyang tumalikod at lumayo. Inis na inis naman si Sofia sa pagtrato ni Dominic sa mga empleyado. Tila mga robot lamang kung sigawan at utusan